Mainit na balita. Biglang nagkaroon ng napakaraming akap sa sa Kongreso, sa dalawang kapulungan. Discretion na lang nila kung kanino sinong lugar ang pupuntahan, anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Bakit ngayon yung AKP ang mag-i-implement ay House of Representatives? Akala ko ba ang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Kaya pala malaki ang pondong inilaan ngayon sa DPWH at DOTR kasi mayroon mong mga malalaking tickets o big tickets project kong. Hindi, alam ko DOTR nabawasan din. Nabawasan din ba ang DOTR? Nabawasan din. Kaya problema ata nila ngayon Pati DSWD, nabawasan din. Oo nga po. Ang tanong kasi dyan kung lagi, bakit kasi ang mga ahensya ng ating pamahalaan ang pinupunto, ang baba ng utilization rate, humingi ka ng pondo, tapos mantakin nyo matatapos na ang taon, hindi ka nakakalahati ng pondo hiningi mo? Di ba? Ba't nagkakaganon palagi? Well, base sa personal na experience ko is yung sistema talaga. Halimbawa, Yung sa sistema, yung sistema, yung bidding process, yung pagkilos ng mga kasama natin sa gobyerno, talaga napakabagal. Ayun, yung mga proyektong maaprobahan mo na, Naaprubahan na. Nandyan na yung pondo. May pinatatagal pa. ganun ba? Hindi ma-release ang pondo. Oo nga po. Katakot-takot na padrino ang gagamitin mo para ma-release ang pondo. Hindi mo malaman kung bakit. Ay, mantakin nyo yung DICT. Matatapos na ang taon 30% lang ata ang kanilang obligated. Di ba? Out of, sa 100%, 30, hanggang ngayon daw po, 30% lang ang nagagastos nila, Kong. Kaya, pero bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming akap sa Kongreso, sa dalawang kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding kung mabilisan nata ang proseso niyan Pero wala ngang mekanismo. Ito yung sinasabi natin. Basta discretion na lang nila kung sinong lugar ang pupuntahan, anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Kung baga, lagay mo lang dyan yung pera, kami na bahala dyan. Sustainable ba yun? Akala ko ba nung nira-rationalize nila yung budget ng OBP, Opo. tinanggalan nila ng 1 billion mahigit. 1.7 billion yata ang tinanggalan. Sapagkat may duplication na dyan Yung ibang gawain dyan, yung economic and social services, trabaho na yan ng DOH at saka ng DSWD. Yes. Trabaho ng DepEd at saka ng CHED. Kaya ang natira na lang 700. 733 bakit million. ngayon yung AKP ang mag-i-implement ay House of Representatives? Hindi na. Duplication na rin ang function ng ano yan. Akala ko ba ang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Ba't kaya Kaya pala? ako itong mga huling araw na ito, nahihiya akong makisama dun sa ganun Ha? So, paano ito, Kong? Kung halimbawa, ganyan, hindi... Well, sana naman, kasi by 2025, dapat by January, ay bago mag-January, mapirmahan ng Pangulo kasi pag nagkataon, hindi yung budget natin noong nakaraan ang magugugol, maapektuhan ng maraming bagay, di ba? Mapipirmahan ngayon yan kasi magiging reenacted budget yun. pagkakataon. Ang aking kinatatakot dyan, yung akap na yan, nandun sa dalawang kapulungan, election season ito So magsisimula isa siyang pa magbigay yun, ng isa pa January, yun. February, March, April, hanggang sa... Oo. paano ngayon ang gagawin mo? Naka-budget yan, election season. Di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala. Di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Kaya ba nila inilagay lahat sa akap yan? Sapagkat nasa batas yan, kailangan naming ibigay yan. So exempted kami sa election, Election ban. walang electioneering dito sapagkat kailangan ipagkaloob sa tao yan. Kanino ba nang galing yan? At saka ang Pera din politiko ng po, tao yan. Hindi naman pera ng kandidato ito. Tama. kasi yung akap, yung ganyan, pwedeng magpa-picture ang politiko Di ba? Pwedeng humarap, hindi siya makakasuhan. Pero sinasabi ko nga sa inyong dalawa, ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Walang nakasulat sa batas kasi sa Constitution na kami dapat
ay umako na parang executive. Hindi yung pagpapatupad na yun ng batas eh. Bakit kami yung pupunta ron at ihatid sa ating constituents, ito po yung para sa inyo? Hindi po eh. Mali po yun eh. DSWD talagang gagawa nun eh. Mga ahensya ng executive department, sapat na po na nagawa namin ang batas. Pagkagawa ng batas, ang mag-i-implement po yan, yung executive, yung sanay po ng ehekutibo, nandyan po yung DSWD, at ang napakarami po niyang mga kasangkapan para po itong programang ito ay maibigay po sa tao, hindi po kami. Pero ngayon, sila na po nagpupunta dahil election period po. Nako. Yan ang mapansin dapat ng ating mga kababayan. Kaya alam niyo naman ang tao kung sino yung huli nag-abot ng tulong sa kanya, yun ang natatandaan ko. Di ba? Hindi, sabihin natin, wag pong ganon. Yun sana, Kong. Yun Kung ang sino idea. po yung nagabot na yun po yung kalimutan na ninyo. Basta tanggapin po ninyo yung pera, sapagkat yun po ay talagang pera na para sa inyo. Dahil yung Hindi po sa kanila yun. Yung pag-iisip natin na kaya nasa harap natin ang isang politiko at inaabutan tayo ng pera dahil sa naalala tayo, ay nagkakamali po tayo. Yun. Hindi po totoo yun. Ang totoo po ay binibili po tayo. Yan. Ngayon, kung kayo naman po ay binebenta nyo yung prinsipyo nyo, yung prinsipyo ng anak nyo at ng mga kaapuapuhan nyo, abay, sila ang iboboto nyo. Di ba? Yun yun. Di ba? Kaya kailangan nating sabihin sa kanila, unang-una, hindi po gawain po ng mga congressmen at mga senador na sila po yung pupunta sa inyo para personal na iabot. Wala pong ganon. Walang batas na gano'n. Wala po. Hindi po namin tungkulin yan. Nagpupunta po sila sa inyo dahil nagpapasikat sila dahil election po sa susunod na taon. Paano kung sabihin nila, kung siyempre, Jen, Nelson, kung Dante, initiative naman namin yan bilang district representative o kaya naman sectoral representative, kami yan nag-initiate, kaya bumaba ang DSWD sa lugar namin. Mali na nga yun. Ako, okay ako ron, Kung. Okay ako ron. Yung ano? Pero ang dapat na inaabot nila ay sariling pera nila. Yung ganon. galing sa bulsa nila. Hindi yung galing sa taong bayan. Niloloko nyo ang ating mga kababayan pag ganon eh. Dahil yung mga yan, yung mga nasa DSWD na budget na yan, yan yung talagang dapat itulong sa taong bayan. Sasabihin nga nila, Kuya Benny, pagpunta, ito po, sarili ko pong pera ito, ha? Nako. Paano mo ngayon masasabi na binibigay mo sarili mong pera? Maniwala naman ako sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, huwag po niyong gagawin yon para wala po tayong samaan na loob. Ngayon, pag pinilit po niyong kayong magbigay niyan, ito po sasabihin natin sa ating mga mamamayan. Kung sino pong mag-aabot sa inyo, kunin po ninyo. Sapagkat pera po yan, magagamit po ninyo. Nandyan na po yan eh. Pero kalimutan na po ninyo kung sino yung nagabot na yan. Tama. Yan po yung gagawin nyo. Wala po kayong pagkukulang. Huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat yan po pera talaga. Hindi po galing sa kanila. Pera nyo yan. Ganun na sabihin natin. Pera nyo yan. Ayun. Iboto po ninyo kung sino yung gusto nyo. Pero huwag nyo iboto kung sino yung nagabot sa inyo. O kung sino yung kinasangkapan nila sa kanilang pangalan. Ayan. Huwag nyo iboboto yan. Tama. Alam ni Kung talaga yung kalikaw ng bitukan ng mga lulokong mga politiko talaga eh. Na gagawin ng lahat, maloko lang ang ating taong bayan. Ay, nako. Kung balikan natin yung punto ng survey, ano? Kaya ayaw kong may survey kasi nga baka may impluensya o ma-confuse ang ating mga kabayan. Alam ba, magpakita tayo ng ibang survey dyan. Opo. Sige, pasinagnan yung ibang nag-survey na alam kong baka sila rin ay may katwirang gumawa nito. Pero tingnan natin kung ano yung mga kinahinatnan. Opo. Yan, senatorial survey for 2025 midterm elections. O dyan, makikita mo, number 5 ako dyan. Senate of the Philippines ito, Kong. Pero, ganyan lang makita ko yan. Sa akin, wala naman akong kinalaman dyan, di ba? Opo. Pero number 5 ako dyan. Meron pang isa, dalawa pa yan eh. Okay. Nasaan yung iba? Direk, pakita mo yung dalawa pa. 2025 midterm Ayan, elections. ano yan, alphabetical. Ang bilis naman. nun, Bumilis di ba? naman bumili. Kayo na. Opo. Ayan, number 1 naman ako dyan. Ayan. Yan, makikita mo dyan. Pwede bang palakihin kasi dyan makikita Pakisum mo. nga konti. Hanapin nyo yung letter M. Kung anong number ako dyan. Marcoleta, Anong number number? 5, Kong. O, Tama ba? number 5. Sa makatwid, dalawang survey, dalawang number 5, meron isang number 1. Pero ito, sa akin, Ito naman. baka sabihin nyo, ikinasisi ako.
Para sa akin kasi dapat walang ganito para hindi nakukumpuse ang tao. Tingnan mo yung ginawa ng Manila Broadcasting, wala nga ako eh. Kahit number 20 yata, wala ako eh. Pero dito, nandyan ako. So ano yung magiging net effect? Para nakukumpuse ang tao. Kaya sana, kung po pwede, wala na lang survey. Yun ang sinasabi ko, Kuya Benny. Kasi dito iba-iba, kanya-kanyang ano ko Pero kung baka survey, may basis sila sapagkat baka Oo naman nga, no? yung... Pwedeng doon lang sa opisina nila sila nag-survey. Oo. Or pwede roon sa barangay nila. Kasi di ba meron ibang survey, meron classroom ako- survey eh. Parang meron ganun. pa akong nakita doon sa yung Arclight na kung saan ay mahigit na parang 15 o 9,000 yata yung respondents. Opo. Number 1 din ako doon. Hindi ko sinasabi ito para masiyahan ako eh. Opo. Ang gusto ko lang sana, wala na munang survey. Maging Para sa ganun, parehas. 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 Hindi ako nagagalit dahil wala ako sa 25. Ang ayaw ko lang, nai-influensyo ng tao eh. Parang kasi mali yung pagkakagawa, unethical, self-serving, nadadaya ang tao. Doon lang ako nagagalit. Pero hindi ako nagagalit dahil wala ako doon. Dito dapat masaya ako, dapat meron eh. Pero baka mamaya makahalo sa confusion. Ayaw ko din naman yung ganon. Tama. Kaya hanggat maaari sana, wala nang survey kung pag-uusapan. Political politika. survey, opo. Lalo kung Siguro malapit na maganda talaga yan eleksyon, talaga no? masulatan ng ano. Survey Comelec. na lang sa mga produkto, di ba? Maglaban-laban, ano yung pinakamasarap. Opo. Kaya na pinag-uusapan natin. Pero yung ganyan ba, Kong, hindi ba pwedeng, alam mo, Comelec, inisyatiba na lamang ng Comelec na gawin nila yon? Hindi rin kasi... Hindi kaya mo ba? Hindi ba kasi pwede? lilitaw din na parang ano sila, alibaba, kung sila yung nag-survey nun. Oo. Kasi parang akala mo, may pinatigan pinapanigan naman. Hindi, sila. halimbawa, Hindi, sila sila kasi yung- magbabawal. Halimbawa, Pagbabawal. Ipagbabawa yan, akala ko sila yung magsasurvey. di ba, halimbawa, Comelec ang mag-utos. Basta kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman kung ano yung preference nila tungkol sa kung sino yung gustong iboto, dapat hindi kasama doon ang survey. Oho. Para parehas, walang pinagmulan na meron siya kagad na pondo eh na. Opo. Tsaka isipin na ho natin yung survey, no? Isipin na lang natin, yung nagbigay sa'yo ng pera, ang nagpa-survey, at yung sinosurvey, yung pabor sa kanya, yung interest niya. Ay, siyempre, oo. Di ba? So, unethical na yun, unang-una eh. Tapos conflict of interest eh. Di ba? Ngayon, kung yun ay gagamitin mo for self-consumption, Sarili okay mo lang, oo. pero gagamitin mo sa taong bayan. Para alam mo yung strategy na gagawin mo, Yes. di ba? Pwede Oo. siguro yun. Ano? Pero Di ba? para i-publicize mo, baka hindi ka Isama mo pa yan, isama mo pa yan. Halimbawa, kaya tama, kaya mali yung basis ng survey na yon. Yung mga donors ang tinitingnan kung sino yung Ay, nandun. totoo po yun. Oo. Sa mga tweet, alam din ng mga survey firms na ang mga donors nakatingin sa kanila. Sa mga tweet, makakagawa sila ng paraan, maaari silang mag-usap-usap, gusto mo ba kang ganito, ganyan. Ito yung pagmumulan na ng iba't ibang bagay na pagkakakitaan eh. Yeah. Nakukommercialize sapagkat talagang merong pagkakakitaan dito. Ay, habang matagal-tagal pa eleksyon kong, mga kalahat, ilang buwan pa po ito, pwede bang, ang Comelec na nga, ang mag-utos, totally, bawal na ang political survey. Pwede ba Kasi yun? palagi sasabihin ng Comelec, wala po kaming ano dyan. Kasi yan po, kasama okay. po yan ng press freedom. Hindi ako naniniwalang press freedom yun eh. Kasi namamanipulate ito eh. Yes. Ang akin lang sana, kung po pwede yan kung meron talagang safeguard. Opo. Wala eh. Walang safeguard. Kamukha na pinakita ko sa... Paano kang magsasurvey, ikaw mismo ang nagpo-promote. Oho. Nako. Pumayag ka sana na kung ikaw ang nag-promote, kumuha ka sana independent surveyor, hindi ikaw. Para sarili mo ang inano mo. Alam mo, pinapapogi mo yung sarili pagkatapos tinanong mo yung sarili mo, guwapo ka ba? Ang labo naman ng gano'n. Well, andyan na yan, Kong. Siguro, ang ating kababayan nila, maging maingat sila, Kong. Huwag sila ma-influensya Pero ng survey. kailangan din natin silang tulungan. Yun na Kailangan Mga natin silang kababayan proteksyonan.